1, 2, 3, push! Isa pa! It's a girl! Nanay and tatay, they love me so much. They have been there from my first meal, my first word. Mama. Tata. Gabi-gabi. Tata. Mama. Tata na. Mama, gani. Siyempre, sako mapati. Sako na. Tata. Eh? Hambal ko si mo. Tata, gani na. Ako na iya bata. Di mo na eh. Sunggot ka naman iya. And my first walk. Up to my first day of school.
But Nana and Tatay also hurts me. They leave me. I feel lonely. I somehow need them. Gracia, okay ka lang? Hindi mo gusto mag-play sa ila? Dali naman, join kita. Sausaw, suka, magpising, taya! O sa liwat, sausaw, suka, magpising, taya! Dawa tanong, sausaw, suka, magpising, taya! Nana and Tatay has a secret they won't tell me. Well, they fight a lot. I don't know what to do. Din ka naman halin. Sobra ko eh! Kasi nato ka gina nakita ko nga upod mo. Uy, kanya nalabot yan! Wala labot, may bata ka na, tas gamana muna ka. Para man to sa to nang ginobra ko! Nabalaan na na ang chismis ng bata ni Marites Cabeson. Ay, Diyos ko! Malandi kina yan! Malas na lang! Huwag na, sayang kinabukasan niya. Pitsin, chismis. Kailangan mo ba? But when Tatay left, my world was shattered. I felt lonely. Pre? Memos ko ba yun kung malayas na lang ko? Yung dati, buligan ta pa ka? Hindi na! Kailangan ko! Dupigi! Hindi na! Kaya ako naman kung kalimon ko. Ari pa ako, bilin mo pa ni? Dalade pa na. Salamat, gidan! Wala Di ka kang yak. Di ka na magbalik-balik, be! Mayat ka lang sa una. Salamat ka lang ito ako. Di ka na magbalik-balik. Kamuyaman, no kamada! Mang chismis? Nanay, hindi ka tatay. Ang importante, kaya si nanay para si mo, ha? Until Nanay also left. Ay, Mrs. Cepeda, pila na ka oras galing ka hulat si Gracia sa imo. Kagina ka pa yan na pangita mo naging dulong na namon sa dili. Daan mo mga gimbilin ko si mo, ha? Hindi ka mang-away, hindi ka magbutig, kag maging mayad ka na nga tao. Tandaan mo na, ha? Kamu na bahala sa bata ko, ha?
was taken from another family. I felt no secure attachment. Ma'am, kami galit mga social workers sa DSWD kag may naka-report sa amon regarding sa bata mga si Gracia. Din si Gracia sa dong ma'am. Pwede sa naman makamusta ma'am. Wala na. Inhatag ko na siya sa iya mga maestra. Until I grew up. So, kumusta ka subong? Kay nabatian ko sa imong mga teachers nga may nabatsyag ka kag nagaka-apekto siya sa performance mo subong sa school. Do wala lang gid ko sa modo, ma'am. Siguro kay may agyan ko. Pwede mo i-share? Well, about na siya ma'am sa family ko subong ma'am. Something ako sana. Kay adapted lang man ko ma'am, and then though nagka-problem lang, and then muna permi lang ako gina-accuse ang mga bagay something ang sina, and duga lang gid ko siguro ma'am, galong lang gid ko sa pagbalangga sa tuod nga ginikanan. Kung among manggida ang nabatsyagan mo subong, I suggest nga join ka sa peer group discussion if ever nga kailangan mo sang friend or kailangan mo sang makaintindi sang imo ginabatsyag. Kay most of nga nagaka-intra did dyan is balaan nila ang nabatsyag nimo. So guys, our topic today is all about the lasting impact of trauma, especially the trauma that can arise through the insecurity attachment. Okay, I know some of you, I mean all of you are know na ang attachment ngayon is a really hot topic for everyone. I know lahat kayo related sa topic na to. Guys, before we start this session, I would like to ask you a question. Sino dito sa inyo ang makasama pa yung mga parents nila or yung guardian nila hanggang ngayon? Okay, I know guys, some of you na may mga times na hindi tayo nakakaramdam ng pag-aaruga sa ating mga magulang, pag-aalaga, at pagmamahal galing sa kanila. So, yung attachment na tinatawag o yung bond ng attachment is nagpo-form doon pa lang sa earliest year natin, kasama yung mga primary caregivers natin, like our parents, our grandparents, yung mga guardian na nagbabantay sa atin. So this bond can form our understanding to the world, to ourselves, and dun sa mga relationship na nagagampanan natin sa ating mga kasama. So as a pure attachment, I know na kapag may secure attachment ka, kapag na-feel mo yung love, yung safety sa paligid mo, lalo na kung mga earliest years natin, like mga toddlers pa lang tayo, I know na yung doon nagsa-start yung foundation for our development. Kasi, alam mo yun, doon kasi nagsa-start kung paano tayo mag-interact sa ibang tao. And the question here is, ano yung mangyayari if that foundation is weak? If yung bata is hindi nakakaramdam ng pag-aalaga, pagmamahal mula sa pamilya nila. Merong mga bata na kapag hindi sila makaramdam noon sa mga magulang nila, nagpo-form sila as mahiyain na mga bata, maagresibo, palaging nag-aalala, and may times na nahihirapan sila mag-trust sa ibang tao, lalo na sa sarili na.
Actually, ito guys yung fave part ko sa session na ito. Kasi gusto ko talaga na malaman yung mga experiences nyo through trauma. And huwag kayo mag-alala guys, don't be afraid kung ano may mga sabihin nyo. Umiyak kayo ng umiyak. Always remember, this is your safe place. Lahat kayo dito, lahat tayo dito, naiintindihan natin yung isa't isa. There is no judgment in here. Okay? So, right now, sino pa yung gustong mag-share sa inyo ng mga traumas nyo? Hi guys, ako nga pala si Rain Justin Beneta mula sa Munisipalidad, Balibre. Nais kong ibahagi ang kwentong to kasi naisip ko baka may kapareho tayo ng sitwasyon ay matulungan tayo ng bawat isa dito ngayon. Maaga akong nangulila. Iwan ako ng aking ama't ina. Ang ina ko ay naghanap ng bagong asawa at ang aking amay namatay dahil sa droga. Simula noon, naging magulo ang buhay ko. Hindi ko na alam kung saan ako patungo. Simula akong barkada, magbisyo, magdroga. Kaya ngayon, naisip-isip ko na masama palang epekto nung walang nag-aaruga. Hi guys, I'm Melanie Dumalag, something Rosina, and i-share ko sa inyo ang kabuhay ko. So, nag-start ini isang bata pa ko, I don't know, pero as far as I can remember, masadiya kami nga pamilya, wala problema, maski pegado lang, pinahatag sa ako ni tatay ni nanay tanan, pero out of nowhere, si Papa nakapangita sang iba niya babae. Na-witness ko kung paano sila mag-argue ni Mama tungod sa to kag naglayas ang akong tatay. Sang umpisa sa to, lingkwa na ko, may nag-adapt sa akon. Impadako ko nila as their own, pero hindi ko mabatsyagan ang pagpalangga sa pamilya kay syempre at some point maski pa paano gakaselos man ko sa tuod yun nila nga bata. Kaya syempre hindi pa ko nila bata. King adapt lang ko nila out of kaluoy. And subong, ako na, gas-drive lang ko pero wala ko kabalo kung ano yung muon ko. Hey guys, thank you for sharing all of your experience. I hope through this session, okay tayo. At mag-list ginanda natin in something. Right now, I just want to tell you something. Healing is a process, not a destination. And I hope na lahat kayo dito, lahat tayo dito is binabalikan ang lahat ng mga alaalang di mabura. Tila di maintindihan kung ba't mauuwi na lang sa wala. Bakit kailangan ay biglaan ang pagsuko sa atin ng tadhana? Tanging tanong ko lang naman ay bakit di ka muna naghintay? Kahit sandali Tandaan mo mga ginbilin kasi mo ha. Hindi ka mang-away, hindi ka mang-butig. Kag maging mayad ka lang atawo. Tandaan mo na ha. Bago pa ako magising, gusto ko lang sabihin, nagsisisi, ako'y nagkamali. Mayakap kang muli, di maaari.